Alam nyo ba, isa sa pinakamagandang reward ng pagiging seafarer ay yung pagkakataon na makalabas at ma-explore yung mga bansang dinadaungan namin. At para sa vlog na ito, medyo kakaiba. Hindi tayo maglalakad, hindi tayo sasakay ng bus, magbabike tayo. At ang mas exciting pa, kasama ko si Kuya Mark. Let's go! Di na ito ang first time ko dito sa Isafjordur Iceland. Halos every summer season, bumabalik talaga ang barko namin dito. At sa totoo lang, hindi ako nagsasawang bumalik. May vlog na rin ako dati dito. So kung gusto nyong panoorin yon, click nyo na lang yung I button sa taas. Ang Isafjordur ay isang maliit na coastal town sa Iceland. Maliit lang siya, pero grabe. Napapalibutan siya ng matataas na bundok, tahimik na fjords, at halos bawat anggulo parang wallpaper ng computer. Pero may problema. Kahit summer na, parang hindi ata alam ng panahon. Malamig pa rin. At hindi lang basta malamig. May libreng upgrade pa. Napakalakas na hangin. Nung last time na nagbike ako dito, nasa kalagitnaan na ng summer, kaya medyo okay pa. Pero ngayon, parang sinusubukan kami ng Iceland kung deserving ba talaga kaming gumala ngayon. Pero syempre, hindi tayo uurong. Kinuha na namin ang aming bike, nagdasal lang konti at umalis na. Ewan. Ayun yung entry nakalagay. So makikita nyo guys, yung mga bundok dito, yung mga snow. So medyo malamig pa talaga. Pero ngayon, itiisin lang namin ng lamig para makapag-explore before ako umuwi. Hi guys, pinali tayo ni Kuya Mark. Umahon dyan. Yeah. Pagod. Pagod. Ito pa yung akitin namin. Papasok. Hindi ko malalaki ito ba inakit ko last time. Pero feeling ko ito yun. Pataas. Nasa may railings. Doon mas maganda yung view kasi kita yung barko namin. Pahinga na kami ng konti. Tapos akit ulit. First up, syempre, hindi pwedeng hindi muna mag-picture. Aminin ko na hindi lang naman exercise ang pinunta namin dito. Kailangan din namin kumuha ng pang cloud chase sa social media. Sayang naman ang Iceland kung walang bagong profile picture, di ba? Habang nagbabike kami, doon ko lalo na-appreciate kung gaano katahimik yung lugar. Walang traffic, walang busina, ang maririnig mo lang ay hangin at hingal namin ni Kuya Mark. Habang tinitingnan ko yung paligid, napaisip ako. Dati, sa barangay San Salvador, Lipa City lang ako umiikot gamit yung bisikleta. Pero ngayon, nagbabike na ako sa gitna ng kabundukan ng Iceland. Minsan talaga, hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng desisyon mo sa buhay. At isa yun sa mga bagay na sobrang ipinagpapasalamat ko sa trabaho ko. Nakakatuwa lang dito kasi may mga ganito silang places na joggingan din talaga. Marami kang makikita dito na nagja-jogging and ina-enjoy lang yung time with the nature. Syempre, hindi naman kami professional bikers. Kaya ilang minuto pa lang, pahinga agad. Kwento, tawanan, at appreciate yung view. Kasi minsan, hindi mo kailangan magmadali. Mas maganda pa rin yung namnamin yung moment. Pero hindi pa doon nagtatapos. May target talaga kaming puntahan ni Kuya Mark. May mission kami. At ang clue lang, kahit nasa Iceland tayo, kahit parang negative 1,000 degrees ang pakiramdam, iyon pa rin ang hahanapin ko. Habang nasa daan kami, syempre picturean ulit. Tinuruan ko pa si Kuya Mark kung paano mag-post. Feeling professional model eh. Hindi ko alam kung photoshoot ba ito or bike ride. Pero okay lang kasi content is life.
Along the way, may nadaanan kaming maliit na wooden bridge. Simple lang siya, pero dito ko mas na-realize kung gaano kaganda yung lugar na ito. Hindi lang siya ginawa para puntahan. Ginawa talaga siya para lakarin, takbuhan, magbike, at enjoy yung nature. Hindi lahat ng lugar nagbibigay ng ganitong klaseng katahimikan. Ayun pala. At ito na nga, kung nahulaan nyo at kilala nyo talaga ako, congratulations! Oo, ice cream ang destination namin. Nasabi ko na ito sa mga previous vlog ko. Kahit gaano kalamig ang isang bansa, kahit Iceland pa yan, ice cream pa rin talaga ang hanapin ko. Hindi ko rin talaga maintindihan yung sarili ko. Hindi nga lang namin kinayang kainin sa labas. Sa sobrang lamig, doon namin kinain sa may tabi ng shopping carts. At doon namin in-enjoy ang pinakamalamig na dessert sa pinakamalamig na bansa. Perfect combination, ika nga. By the way, simula nung nagbago yung schedule ko sa barko, si Kuya Mark na yung lagi kong nakasama. Pareho na kami nasa 4 to 8 watch. At honestly, isa ito sa pinaka-enjoy kong schedule. Pagkatapos ng trabaho, usually, nakadock na yung barko. Kami na lang yung inihintay ng adventure. After namin magkwentuhan, nag-decide na kaming bumalik sa barko. Satisfied na rin kami. Nakuha na rin namin ang aming objective, ang ice cream. At syempre, ang pang-cloud chase namin pictures. Mission accomplished. Pero habang pauwi, doon na talaga nagsimula ang totoong labanan. Yung hangin, parang may personal na galit sa amin. Nakaramdam ko lahat ng life decisions ko, isa-isang bumabalik habang hinahampas ako ng hangin. Wala na rin kaming choice. Kapag tumigil kami, lalamigin pa rin kami. Kaya pumadyak na lang ako, pumikit. At sa isip ko, Jesus, take the wheel. Actually, take the bike na rin. At sa wakas, nakabalik na rin kami sa barko. Pagod, nilamig, pero sulit. Alam nyo, madalas akong tanongin kung bakit halos lagi akong lumalabas tuwing may port. At ang totoo, hindi rin madali. Minsan, gusto mo na talagang matulog pagkatapos ng trabaho. Pero lagi kong iniisip, hindi habang buhay magkakaroon ako ng pagkakataong makita ang mga ganitong lugar. Pwede ako magpahinga pag uwi ka ng Pilipinas na lang. Pero ang Iceland, hindi ko basta-basta mababalikan na namang oras. Kaya, hanggat kaya, sinusulit ko. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para ma-share ko rin sa inyong lahat ang mga experiences ko na ito. Maraming salamat sa panonood. Kung nag-enjoy ka sa adventure namin ni Kuya Mark, don't forget to like this video and subscribe. And as always, see you on our next vlog.